días, señoritas y señoritos. Former President Duterte's ambitious build program, after all, turned into a dream program, o kaya budol program, courtesy of his friend and BFF Xi Jinping of China. O yan po, ito yung promise follow-up doon sa issue ni Senator Robin Padilla na halos umiyak na at dyan sa Senate hearing on the train system running from proposed 142 billion train system supposed to run from Calamba to Bicol, at kung saan gusto niya dumaan sa lugar niya, sa native place niya sa Camarines Norte. So kaya lang natawa tayo dito kay Robin kasi nagwawala siya, halos pinapagalitan na niya yung mga opisyalis ng mga DOTR na mga appointees ni President Marcos. Kaya lang nakalimutan niya, wala palang budget dito dahil yung poon niya, si former President Rodrigo Roa Duterte, ay nadala sa pambobola at pang-stratehiya. Strategy lang pala yun ni Xi Jinping. Nag-promise kay President Duterte 2 years into his term, 2018, na magbibigay ako sa iyo ng 1.2 trillion na projects para magkaroon ng panibagong train dyan sa Laguna to Bicol, Clark to Subic at sa Mindanao, papunta dyan sa lugar mo sa Davao. Ang ganda sana pakinggan, pero yung pala hindi pala binigyan tayo ng 1.2 trillion, kung hindi iniwan pala tayo ni President Duterte ng 13 trillion na utang. At sana kung ginasta lang ng mabuti yung pera na yun, hindi na sana kailangan umasa sa China. Kung ginasta, kung hindi pinagnakawan ng mga Duterte boys sa Parmali scam, sa PhilHealth 15 billion PhilHealth scam, 2.4 billion computer scam, 121 billion irrigation scam dyan sa National Irrigation Administration, at marami pang ibang scam na kayo ngayon palang lumalabas. Sana talagang meron na tayo train from Calamba to Bicol, from Clark to Subic, and also from Davao to elsewhere, or Zamboanga City to Davao. Sayang, no? Sayang. Kaya before we proceed, please share this vlog. Wala na tayo halos magawa dyan, pero we can do something for the future by asking each and every one of your relatives and friends to vote for the right kind of politicians in the 2025 and 2028 elections. Lalo na yung 2028, do we want another China dummy na prapramisan na naman tayo ng China kung ano-ano pagkatapos hindi tutuparin? So yan, si Robin Padilla, parang kwan rin yan sa kanya, parang karma rin yan. Sinuportahan niya si President Duterte, pati siya nadala sa mga pangako ni Xi Jinping at nadala sa mga pangako ng China na kay President Duterte na wag mo lang galawin, wag mo lang kaming labanan dyan sa West Philippine Sea, at bibigyan namin kayo ng loans sa mga various projects worth in kwan pa ito in 2020 pa pala in 2018 2021 sinabihan na si President Duterte at nag-press release na siya na may investment pledges si Xi Jinping ng $24 billion at
o nagkakahalaga 1.3 pala. 1 trillion 360 million or 1.3 trillion in investment and loan pledges. Kaya alalahanin nyo ha, because of this vlog, kung may marinig kayo mga investment pledges na trillion na naman na sinasabi ni Marcos as a result of his 15 trips, wag na kayo maniwala, puro pledge lang yan. Maniwala na lang kayo kung naging totoo na. Tulad dito, ang daming pledges si Xi Jinping at meron na nga talagang agreement 100 kasama na ito, 142 billion. Laguna to Bicol, ito yung iniiyakan ni Robin Padilla sa Senado. Pero anong sabi dito ni Transportation Undersecretary for Rails na si Cesar Chavez, na kaibigan rin natin, matinong tao ito. Sabi niya, ang gusto nating malaman ng tao, walang pondo para sa Calamba to Bicol train. Yung 142 billion na pinag-usapan, walang pondo yan. Yang Clark to Subic, walang pondo yan. Yang Tagum to Digos, Davao, yung 110 kilometers, walang pondo yan. Isipin nyo yan, kahit sa syudad niya mismo, hindi niya nalagay, sa lugar niya mismo, hindi niya mismo nalagay ng train. Paano na sa ibang lugar? Oo, so talagang talaga, niloko talaga tayo ng mga mainland Chinese nila Xi Jinping. Sayang kasi maganda sana itong Calamba to Daraga Albay na 380 kilometers sana ito. At na-awardan na ng contract on January 18, 2022, pero wala rin, hindi pinondohan ng China. Maganda rin sana itong 51 billion Clark Subic Railway, wala rin pondo. At ito rin sana Mindanao Railway Project, running from Tagum, Davao and then Digos. Magsimula sana ito 2019 na 83 billion ang halaga, wala rin, wala nangyari kasi yung Chinese Exim Bank nag-pledges na dito, nag-sign na ng mga kontrata. Ang masakit nga, gumasta na tayo ng 3 billion para sa mga study dito sa mga train na ito. Wala, puro study lang at nawala na, parang bula yung 3 billion. Sayang. So ano lang natupad sa 1.3 trillion na project na prinamisan kay President Duterte? Ito lang natupad as of end of 2020 or 4 years after Duterte's visit sa China, kung saan sabi niya nung nakauwi na siya dito, sabi niya, meron ako 1.3 trillion in investment pledges. Ang natupad lang ito, kutiting. Niwala pang 100 or 50 billion. Niwala pang 20 billion. Yeah. Hindi. Mga 23 billion lang out of 1.3 trillion. Ang natupad lang, ito. 5.9 billion for the Binondo Intramuros Bridge Project. Binondo Intramuros and Estrella Pantaleon Bridges. 1 billion for the rehabilitation of the conflict-stricken Marawi City. Kahit yan, hindi pa natin alam kung natapos na ba o hindi, pero parang naubos na yung pera. 4.4 billion for the Chico River Pump Irrigation Project and 12 billion for the new Centennial Water Source Kaliwa Dam. Yun. Pero yung mga malalaking proyekto, lalo na ito mga train system at saka yung mga bigger na dam sana, mga ano-ano pa, mga big ticket project, hindi natuloy. At yung iba, ipinasa na lang sa Japan at saka sa Asian
Development Bank na tinuloy na at kasi mas madaling kausap. At ngayon ginagawa na yung Metro Manila Subway, South Commuter Railway, and Malolos Clark Railway. Pero yung pangako kay Duterte na uwi sa napako ang pangako. So kaya rin siguro no. Meron rin isang presidente diyan nangako rin na itanggal yung BRP ang Sierra Madre sa Ayungin Shoal, pero hindi na tinanggal kasi sabi kayo nga dyan sa China hindi nyo naman tinupad yung promesa nyo, kami rin hindi namin itutupad. So quits na. Pero yun, kawawa itong si Robin, wala kamalay-malay o alam ba niya, ayaw lang niya banatan yung poon niya dahil syempre grabe ang loyalty niya doon. So alam nyo na ano nangyari sa 1.3 trillion na investment pledges ni Xi Jinping kapalit ng invasion ng mga reefs natin sa West Philippine Sea. Wala nga prinamisan ng 1.3 trillion ang tinuloy lang, wala pang 30 billion. So ganyan ang that's how China fools us, that's how China sells us. Kaya alam nyo na, sa 2028, let's not vote for a China-loving candidate again. Never again. And please share this vlog so people will know anong pagkakamali natin sa mga electoral choices natin, and they will vote better in the coming elections. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.